Sa buhay ay marami po tayong mga natatanggap. Minsan, gusto natin yung natatanggap natin, minsan hindi naman natin gusto yung natatanggap natin, pero tayo po ay patuloy na binibigyan ng aruga at pagpapala ng ating Panginoon. Now dito po sa Ephesians 3:20, ito po ang nakasaad, "At sa Kanya na makakagawa ng lubhang higit kaysa lahat ng ating hinihiling o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa loob natin." Alam niyo po, ipinangako ng Diyos na siya po ang kikilos ng higit na lalampas pa po, 'no, sa hangganan ng tao sa pamamagitan po ng kanyang banal na kapangyarihang gumagawa po, 'no, sa loob ng mga nananampalataya ng lubos at sumusuko sa Kanya. Dito po sa Ephesians 3:20, hindi po basta pampalakas ng loob ang binibigay. Ito po ay isang parang doxology, no? Yung papuri at talagang promise na matibay ng mananampalataya. Pagkatapos manalangin po ni Pablo, ang spiritual na kalakasan, yung pag-iibig na malalim, ang nakaugat at kapuspusan kay Kristo. Tinapos niya na ito ay isang pahayag, yung malakas na loob na pahayag. Mas higit po kaysa sa panalangin, mas higit kaysa sa imahinasyon, mas higit po sa inaasahan. Inilipat po ng talatang ito ang ating pong focus mula sa ano po yung kaya nating gawin patungo kung ano ang kayang gawin ng ating Panginoong Diyos. Sayo po sa Testimonies of Volume 6, page 467, nilapastangan natin ang Diyos kapag nililimitahan natin ang banal na kapangyarihan niya. Kaya nga, napaka-importante po, no? Tayo po ay manampalataya sa ating Panginoon. Mas higit po pa kasi ang magagawa ng ating Panginoon kaysa doon sa iniisip natin. Nabalikan po natin yung ating pong text sa English at ito po naman ang ating pong i-memorize. No? Ephesians 3:20, "Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all we ask or think, according to the power that worketh in us." Napakaganda po. Ulitin po natin. Ephesians 3:20, "Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us." Higit pa po sa ating pong mga naiisip ang magagawa ng ating Panginoon. Kaya wag po nating limitahan siya. Ito po, alam nyo, nagiging problema natin ito. Kapag kasi sinasabi natin sa ating Panginoon, "Panginoon, ito ang problema ko, ito yung solusyon." Wag po nating limitahan ang ating Panginoon. Na meron po tayong 5 puntos, no, na ating pong pagbubulay-bulayan dito po sa ating pong teksto. At gagamitin po natin yung ating pong acronym na ABOVE, A-B-O-V-E. No? Ito po, A, above, ay able God, not able people. No? Talagang ating Panginoon, siya yung nakakagawa. Hindi po tayo aasa sa ating sarili. Letter B, beyond what we ask. No? Mas higit pa dun sa ating pong hinihiling. Okay? Letter O, over what we can imagine. Mas higit pa doon sa ating pong naiisip. No? Letter V, vital power working within. Kapangyarihan po na gumagawa sa ating pong kalooban. And letter E, exceeding glory to God. No? Yung kalwalhatian na mas hihigit pa para sa ating Panginoong Diyos. So yan po yung 5 puntos na ating pong titingnan. So tingnan po natin, no, yung ating pong acronym na above. Ibig sabihin mas higit, no? Mas angat pa doon sa ating pong mga iniisip o sa ating pong mga imahinasyon. Point 1. A, able God, not able people. Now to him, sabi po dun sa text, now to him that is able, at sa kanya na makakagawa.
Okay? Ang diin po ng talata ay, nasa, kakayahan ng Diyos, hindi po sa kakayahan natin. Ang ating pong kahinaan ay hindi po dapat maging hadlang sa kapangyarihan ng Diyos, 'no? Dalubhasa ang Diyos sa mga sitwasyon po na humihinto sa kakayanan ng mga tao. Maaaring sa buhay po natin meron tayong tinatawag na stumbling block o blockage na hindi na tayo makadiretso. Pero sa ating Panginoon, hindi po yan imposible. Maaari po niyang either tanggalin o tulungan tayo nating Panginoon na mapanagumpayan. No, sayo naman sa Jeremiah 32:17, "There is nothing too hard for thee." Walang anumang napakahirap sa iyo. Yan po ang napakaganda. Wala pong mahirap sa ating Panginoon. Kung sa atin, meron tayong nararanasan na mahirap sa buhay po natin, sa ating Panginoon, wala pong mahirap. Ang sabi pa sa 2 Corinthians 12:9, "My strength is made perfect in weakness." Oh, ang kapangyarihan daw ng ating Panginoon, ito po ay nagiging ganap doon sa kahinaan po natin. Kaya wag po nating wag nating pigilan yung sarili natin na aminin sa ating Panginoon na tayo po ay mahina, 'no? Yung kahinaan po natin kasi wag dapat nating ikahiya sa harapan ng ating Panginoon. Maaari siguro sa mga tao, minsan iniisip natin, ayaw nating ipakita na hindi natin kaya, ayaw natin ipakita sa mga tao na tayo po ay hindi natin alam yung ginagawa natin. Pero sa ating Panginoon, huwag po tayong matakot. Huwag tayong mahiya sa ating Panginoon na sabihin sa ating Panginoon ang ating pong kahinaan, yung ating hindi magagawa, sapagkat sa ating pong kahinaan, nagiging ganap din naman ang kalakasan, kapangyarihan ng ating Panginoon. Doon po natin nararanasan, mga kaibigan, mga kapatid, na ang ating Panginoon ay, talaga pong beyond expectations, no? Mas higit pa doon sa ating pong iniisip ang kayang gawin ng ating Panginoon. Ang sabi po sa Steps to Christ, page 64, "The work is not ours, but God's, and He will finish what He has begun." No? Ang gawain daw po ay hindi sa atin, kundi sa Diyos. At tatapusin ng ating Panginoon ang kanyang sinimulan. Alam niyo po, itigil na natin yung pagtuon natin sa ating pong mga kakulangan. Simulan po natin pong pagkatiwalaan ang ating Panginoon dahil siya po ang may kapangyarihang gumawa. Higit pa doon sa ating pong kayang gawin. Okay? So, pangalawang puntos po dito sa ating pong acronym ay B, letter B, beyond what we can boldly ask. No? Sabi po dun sa text, to do exceeding abundantly above all that we ask. No? Mas makakagawa ng ating Panginoong Diyos lubhang higit pa kaysa doon sa ating pong hinihiling. Alam niyo po, hindi po nag-aatubili ang Diyos na tayo po ay bigyan. No? Sumasagot po siya sa mga panalangin po natin ng masagana, no? At hindi po kapos. No? Minsan, mas dakila ang sagot ng ating Panginoong Diyos kaysa dun mismo sa ating pong hiniling. Mas higit pa doon sa ating pong mga hiniling ang tugon ng ating Panginoong Diyos sa ating pong mga panalangin. Okay? So sa Matthew 7:11, "How much more shall your Father give good things?" Ang sabi po kasi doon sa text, bago pa natin basahin, kung tayo daw na mga makasalanan ay marunong magbigay ng mga mabubuting mga handog o gift sa ating pong mga anak. Ito yung text, "How much more shall your Father give good things?" No? Gaano pa ang ating Panginoon na magbibigay sa atin ng mga mabubuting mga bagay. Kaya wag po nating pagdudahan ang ating Panginoon. Wag nating isipin na ang ating Panginoon ay
puro pagkakamali lang yung tinitingnan sa atin. Alam niyo, hindi maganda po yung turo 'no, minsan ng ating Panginoon. Nandiyan, nakatayo lang siya diyan, parang tatay na nakabantay doon sa ginagawa ng kanyang anak, nakabantay na ganyan. "Oy, oy, mali yan, mali yan." O lahat ng mga pagkakamali, yun lang nakikita. Hindi po gano'n ang Panginoon, mga kapatid. Ang ating Panginoon ay inaalalayan tayo parang isang tatay din na tinitingnan yung kanyang anak na inaalalayan, "Ay eto gawin mo anak. 'Pag may nakitang mali, eto mas maganda na iyong gawin." Na tinuturuan, hindi po yung sinisita lamang. Ang ating Panginoon ay ganyan ang kanya pong pagmamahal. Kanya pong inaalalayan. Kaya nga kung tayo po ay hihingi sa ating Panginoon, no? Ibibigay po niya ang lahat ng mga bagay na maaaring makakatulong sa atin at lalo pang magpapalakas ng pananampalataya natin sa ating Diyos Ama. Sa 1 John 5:14-15, ito pa yung sabi, "If we ask anything according to His will." Kung humiling daw po tayo ng anumang bagay ayon sa kanyang kalooban, ay ibibigay ito ng ating Panginoon. No, napakaganda po na promise sa bawat isa sa atin. Kaya ano ang dapat po pala nating gawin? Minsan nagiging iba yung ating pong paghiling. Halimbawa, naalala niyo siguro kung kayo ay hihiling sa inyong boss o kaya sa inyong kaibigan. Sa unang hiling ninyo ay hindi siya papayag. Okay? Kaya ang gagawin ninyo, babaguhin niyo yung strategy. No? Ganito na lang. Gagamitin ko si ganito para makuha ko yun. No? Tapos hindi pa rin papayag. Tapos babaguhin na naman yung strategy natin na hindi papayag. No? Minsan ganyan din ginagawa natin sa ating Panginoon, no? Meron tayong specific na bagay na gusto nating hilingin sa ating Panginoon at binabago-bago lang po natin yung strategy natin para makuha natin sa Panginoon yung gusto nating makuha. Hindi po pala gano'n ang strategy. Ang kailangan po pala ay maging malapit tayo sa ating Panginoon, alamin po natin ang kalooban ng ating Panginoon at yun ang ating maging kalooban. Bakit? Kapag ang kalooban po natin, ang isipan po natin, ang ating pong mga belief, no? Yung ating pong mga belief ay pareho na sa gusto ng ating Panginoon, hindi na tayo usually healing. Dahil yun na yung kalooban ng ating Panginoon, pareho na tayo. No? Sasabihin lang natin, Panginoon, ito po ang kailangan ko. Bibigay ito ng ating Panginoon kung ang kanyang kalooban ay pareho na doon sa ating mga kalooban. Kaya napakaganda po yung binabanggit dito. God is ready to bestow blessings abundantly beyond our asking. Yan ang sabi sa Desire of Ages. Kaya manalangin po tayo ng malaki. No? Huwag po nating limitahan ang ating Panginoon. Hindi po dahil sa karapat-dapat po tayo, kundi dahil sa ikinagagalak po ng ating Panginoon Diyos na pagpalain ang kanyang mga anak. No? Yan ang napaka-importante na ating pong isipin. At ang pangatlong puntos, over and above what we can imagine. Okay? Sabi po dun sa text, or think. No? Napakaganda po ng ang talata na ito na ating pong pinagtutuunan, no? Kulang pa rin minsan, no? Yung ating pong hinihiling na pinakamaganda, yung idea po natin, kulang pa rin yan, no? Konti lang yan. Higit pa kung mas higit iyon yung pagpapala ng ating Panginoon kaysa dun sa hinihiling po natin. Dahil minsan, logically, akala natin, eto na yung the best, logically. No? Pero ang ating Panginoon, hindi po siya nagbabase sa logic. No? Ang ating Panginoon ay nagbabase sa pananampalataya at pagtitiwala po natin sa Kanya. No? Kung ang ating pong isipan ay may limitasyon, ang kapangyarihan ng ating Panginoon, wala po siyang limitasyon. Sabi po sa Isaiah 55:8-9, "My thoughts are not your thoughts." No?
ang aking pag-iisip ay hindi ninyo pag-iisip. Okay? Now, para lang po yang ganito parang ikukumpara mo ba ang pag-iisip ng isang 7 years old sa isang doctorate na tao? Hindi po. Siyempre, halimbawa, ang bata ay naglalaro lang, 'no? Nagte-testing pa siya kung ano mangyayari, baka mahuhulog siya or something. Ang tatay, alam niya na, "Uy, mahuhulog ang anak ko 'pag siya'y nandiyan." So, alam na niya 'yon, logically alam na niya. So, yung sa anak ay parang, hindi pa niya maintindihan 'yon. Pero yung tatay naintindihan na niya. Gano'n din po sa atin, 'no? Sa atin, ang pag-iisip natin, akala natin logically napakaganda na yung pag-iisip natin, pero mas higit pa ang naiisip ng ating Panginoon because His thoughts are not our thoughts. Okay? At isa pa sa napakaganda dito po sa Corinthians, 1 Corinthians 2:9, "I had not seen or ear have heard," kung talagang itutuloy po natin yung talata. Sabi po dito ay hindi pa po nakita ng mga mata, 'no, ang mga hinahanda ng ating Panginoon para sa bawat isa sa atin. Hindi pa po kayang sukatin ng ating pong isipan ang kadakilaan at mga layunin ng ating Panginoon. Kaya kapag sinabi ng isip natin na imposible, no, alalahanin po natin na walang limitasyon sa ating Panginoong Diyos. Even our imagination can mahihigitan pa ng ating Panginoon yung imahinasyon po natin. Ano pa man ang pinaka-absurd na imagination na inyong maisip, mas higit pa doon ang kayang gawin ng ating Panginoon. Okay? Ang puntos, pang-apat, no, nagmamatuli ng oras. No, letter V, vital power working within us. Sabi po dun sa text, according to the power that worketh in us. No, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa loob po natin. Alam niyo po yung kapangyarihan ng Diyos, hindi po ito lamang doon sa paligid natin. Ito po ay nasa loob natin. Ang Espiritu Santo po ang nagbibigay ng lakas, no, para sa pagsunod, pati na rin sa paglago at sa mga paglilingkod. Ito po ang kumikilos, no, sa magitan po ng ganap na pagsuko. Kaya kailangan po talaga isusuko natin ang sarili natin sa ating Panginoon. Sa Philippians 2:13, "It is God which worketh in you." Hindi po pala sa sarili po natin, ang Diyos ang gumagawa sa atin. Siguro kung kayo ay nanonood ng mga cartoons, no, ito po ay very absurd naman 'to sa movie na The Matrix, no. Yung bida doon sa Matrix, hindi siya marunong makipaglaban, no, makipagkarate-karate, no. Ang problema ay, natatalo na siya dahil hindi siya marunong. So yung kasama niya do'n na nakaano do'n sa spaceship, ewan ko pa spaceship po 'yun, ay nag-download, 'no, ng isang, libro na How to Karate. At ito po yung i-dinownload niya doon sa isip ng tao, bigla na lang na-download, 'no, at naging natuto na yung tao, yung bida ng karate at natalo niya yung kalaban. Ah, he Ewan ko kung tamang example po ito, pero nga sa atin po dito sa text po natin, "It is God which worketh in you." Ibig sabihin ng ating Panginoon ang siyang gumagawa sa ating pong kalooban kung papayagan lang po natin siya, no? Kaya nga napakaimportante na yung pananampalataya po natin ay, atin pong paigtingin sa pamamagitan po ng pagbabasa ng banal na kasulatan. Maaring hindi ito instant na katulad ng, napapanood po natin. Pero diligently, kapag tayo po ay nagbabasa ng banal na kasulatan, atin pong ninanamnam ang ugali ng ating Panginoon doon sa ating pong nababasa, nagiging katulad na tayo ng ating Panginoon. Sa Colossians 1:29, "He's working which worketh in me mightily." No? Ang gawa ng ating Panginoon na bakit po ang ating Panginoon ang gagawa sa atin? Dahil sa tinanggap na po natin
yung mga prinsipyo na nabasa natin sa banal na kasulatan at ito na rin ang naging prinsipyo natin. Sabi po sa Steps to Christ, page 58, kapag isinuko daw po natin, when we submit ourselves to Christ, the heart is united with His heart, He will merge in His will. No? Kaya nga kapag isinuko daw natin ang ating pong mga sarili sa ating Panginoong Kristo, ang puso po natin ay nagiging kaisa ng kanyang puso. Hindi po nagmumula ang tagumpay, no, sa mas matinding pagsisikap, kundi ito po ay nagmumula sa malalim na pagsuko natin sa ating Panginoon. At ang pinakahuling puntos, letter E, exceeding glory brings honor to God. No? Kapag tayo po ay sumuko sa ating Panginoon, no, ay ang kaluluwa po natin ay pupuri at magbibigay pasalamat sa ating Panginoon. Ang masagana po kasing gawa ng ating Panginoon Diyos, ito po ang result po nito, no, ay humahantong sa kaluwalhatian. Hindi po sa ating kaluwalhatian, no, kundi sa kaluwalhatian ng Panginoon na gumagawa lampas pa doon sa inaasahan natin. Siya po lamang ang kailangang purihin dahil siya po ang gumawa ng lahat. Kailangan ang patutuo po natin ay itaas ang dakilang Diyos, no, sa ating pong buhay. Sa 1 Corinthians 10:31, do all to the glory of God. No, gawin daw po natin ang lahat para sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Sabi pa sa Matthew 5:16, let your light so shine. No, kailangan din po pala wag nating kapag ang ugali natin ay kapareho na ng ugali ng ating Panginoon, tayo rin naman ay nagiging ilaw sa mga taong nasa kadiliman at nais rin ng ating Panginoon na tayo po ay mag-akay ng ibang mga kaluluwa sa harap ng ating Panginoon. Sabi po sa Christ Object Lesson, when God works through His people, His name is glorified. Kapag daw gumagawa ang Diyos sa magitan ng kanyang bayan, no, ang kanyang pangalan ay naitataas. Kaya nga, mamuhay po tayo hindi para sa kapakanan po natin, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos. No? Itinuturo po ng ang banal na kasulatan na mamuhay po tayo na patungo sa ating Panginoon hanggang sa ang kanyang ugali, ang kanyang isipan, ay yun na rin ang ating pong nagiging ugali, yun na rin ang ating pong nagiging isipan. Kaya nga dito po sa Ephesians 3:20, inaanyahan po tayo ng mas mataas na antas ng pananampalataya. Ang Diyos po, He is able, no? Kapag tayo po ay mahina at siya po ay mas higit pa, no, ang kanya pong ginagawa. Mas talaga pong hindi natin ma-imagine. At ito po ay napaka-importante na ating pong itaas ang pangalan ng ating Panginoon at magbigay luwalhati sa ating Panginoon. Ulitin po natin yung ating pong acronym above. Okay? Letter A, able. No? Able God, not able people. No? May kakayahan ng ating Panginoon. Hindi sa sarili po natin. Letter B, beyond what we asked. Mas higit pa doon sa ating pong hinihiling. No? Letter O, over what we can imagine. Mas lampas pa doon sa ating pong mga iniisip. And letter V, vital power working within us. Makapangyarihan, na kamay, no, na gumagawa sa atin. And letter E, exceeding glory to God. No, nagbibigay kaluwalhatian tayo sa ating Panginoon. Alam niyo, sa buhay po natin, no, may mga problemang dumadating. May mga solusyon tayong naiisip. Meron tayong mga iniisip na ito ang dapat gawin natin. Dahil logically, yun ang tama. No? Pero sa ating Panginoon, mas higit pa doon sa ating pong naiisip. No? Ang may isang magsasaka, no? Sa magsasaka,
Kapag siya po ay nagtanim, hindi niya iniisip kung, tumubo na ba 'to, paano ba siya tumutubo 'no? Yan ay ginagawa lang ng mga scientist kung pinag-aaralan nila kung paano papalakihin ang mga tanim. Pero yung binhi, hindi na po niya ano, pinoproblema kung papaano siya tutubo. Siya po ay tumutubo lang talaga at saka kukunin lang niya yung tubig para mag-ano sa kanya, magpalakas sa kanya. Gano'n din po sana tayo 'no, huwag na nating isiping masyado kung papaano pa gagawin natin ang mga bagay. Ang kailangan lang po pala ay magtiwala tayo sa ating Panginoong Diyos 'no, mamuhay tayo ng kasama ang ating Panginoong Diyos at siya mismo 'no, tayo po ay lalago, magtiwala tayo na lalaki tayo, manalangin tayo, na tayo po ay lalalim ang ating pong, relationship sa ating Panginoon at mabubuhay po tayo ng walang takot sapagkat ang ating Panginoon ang siyang malakas na nagbibigay kalakasan sa bawat isa. Tayo po ay manalangin. Maraming banal Diyos na nasa mga langit. Kami po ay nagpapasalamat sa biyaya na patuloy niyong binibigay sa bawat isa. Panginoon, kami ay mahina, pero nandyan meron kayong kalakasan. O Panginoon, may limitation ang aming pong mga pag-iisip, pero sa inyo wala po kayong limitasyon. Kaya po Panginoon, sa umaga po ito, muli po naming itinatalaga ang aming pong mga sarili sa inyo. Samahan nawa po kami, gabayan nawa po kami, at kayo nawa po patuloy ang siyang manguna sa aming pong buhay. Taglay-taglay namin ang kalakasan dahil kayo ang nagpapalakas sa amin. Pagpalain po ang bawat isa sa buong maghapon na ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.